In the name of, good evening, everyone. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teaching in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, good evening po, everyone. Okay, good evening po. Oo. So today po, continue po natin yung last natin na sharing. Yung Opo, Q&A po natin is about superstitious belief. Opo, ganun. Sino po yung may gustong mag-umpisa? Sister Emily, kayo po. Baka po may nakalimutan kayo itanong last week. Oo, pero hindi sa Sister Karina Apo. Hindi sa superstitious beliefs, pero related dun sa topic natin last week. Sige po. Sabi ko nga how would you know that you are being deceived by Satan? Kasi pareho lang naman yan di ba? God offers the best. Sabi nila, Satan offers the best also. Opo. So how would you know that you are being deceived? Oo, no? Kasi 'di ba sinabi po natin 5 ways no umatake sa atin si Satan no? By deception, yan. Una, deception, by opposition, nung ino-oppose si Paul, no? Accusation, no, sa Revelation 12:1, yung mga guilt natin sa nakaraan, yung bondage, mga kasalanan, at yung kasalanan, no? Okay. Ngayon, paano ang tanong ni Sister Emily, paano malaman kung nadideceive ka o hindi? Kaya nasa ano po talaga yan Kaya nag-aaral po tayo ng Bible study o pinakamadali sa Catechism of the Catholic Church. Kasi ang Catechism po ng Catholic Church, itinuturo doon kung ano po ang tinuturo ng Bible. Kasi systematic po kasi yung Catechism of the Catholic Church, no? Hindi katulad yung Bible kasi ano yan kaya dami-dami interpretation. Yung ginagawa ng Catechism of the Catholic Church, parang sinasum up na sa atin kung ano matinuturo sa Bible. No, kaya napakahalaga po talaga. Kaya yung ating Bible study ay Catholic Bible study. Lahat po yung Bible study sa Catechism of the Catholic Church, hinango po yan sa Bible, sa sacred tradition, sa magisterium kung ano tinuturo ng church at yung mga teachings ng early apostles at ng mga church fathers, no? Kaya talagang doon mo malaman kung ikaw dinideceive. Ayun. Dahil pareho siya nag-o-offer ng best Halimbawa, pareho siya nag-o-offer ng pleasure. Di ba? Kasi si Satanas nag-o-offer ng pleasure si Jesus din nag-o-offer ng pleasure. Spiritual pleasure. Si Satanas sa physical pleasure at sinful pleasure. Pero parehong pleasure yan. No? Para sumaya ka. Yung flesh natin, para sumaya, no? Kasi he attacks our flesh, no? So the world, the devil, and the flesh, doon siya umaatake. So yung flesh natin, paano malaman kung ayan ay sinful o hindi? Malaman natin yan kung tinuturo ng Word of God. Halimbawa, sinabi sa Galatians 5:20. Kung meron po kayong Bible diyan, at ito po malaman Galatians o Galatia sa Tagalog. Galatians 5. Galatians 5:22 o 16. Umpisa po natin sa 16, no? Pati malaman kung nag-deceive tayo. Sige po, pakibasa po sa sa Galatians 5:16. Okay po. Gawin natin sa 19 na siguro para mabilis na. Huwag natin introduction. Kasi yung 16 hanggang 18, introduction po yun Pero sa 19, ito po yung malalaman natin kung dinideceive tayo ni Satan. So kung mababasa nyo po sa Galatians 5,
verse 19 hanggang 21. Galatians 5:19 to 21. Pakitingin po, pakibasa sa English o sa Tagalog po. Sino pong may nakakita diyan? Opo. Meron na po nakakita? Sira-sira na kasi yung Bible ko, Bishop. Oo. Sino po nakakita? Galatians 5 verses 19 to 21. Para malaman natin kung na-deceive tayo kasi nagbibigay ng pleasure si Satanas eh. Si Jesus din nagbibigay ng pleasure. Ano malaman natin yung pleasure ni Satanas? O Galatians 5 verses 19 to 21. Pero sa akin, Bishop, Opo. Galatians 5:19. Galatians 5 verses 19 to 21. Ayun. What human nature does is quite plain. Ayun. In this, it shows itself in immoral, filthy, and indecent actions, in worship of idols and witchcraft. People become enemies and they fight. They become jealous, angry, and ambitious. Hanggang 20 po, Bishop, yun. Hanggang 21 po. Hanggang 21. They separate into parties and groups. They are envious, get drunk, have orgies, and do other things like this. And I warn you now, as I have before, those who do these things will not possess the kingdom of God. Oo. So, ang tanong niyo po, ate, paano na malaman kung na-deceive tayo? Ito po yung pamantayan. Kunyari, yung isang tao, immoral. No? Kung siya ay filthy. Siyempre, filthy pa. Meron po tayong Tagalog dyan. Bishop Lito, meron kayong Bible na Tagalog, Bishop Lito? Immoral, filthy, and indecent actions, no? Mga indecent actions yung nakikita nyo sa mga TikTok minsan, yung mga nakasayaw ng mga babae. Mga malaswa, Bishop. Malaswa, halos hubad-hubad na yan, no? Mm. Oo. In worship of idols, tsaka witchcraft. Ang witchcraft, sa ano po to, sa Greek word po ay pharmakein. Ang pharmakein, ito po yung gumagamit ng ng mga potions para wag magbuntis. Ito yung contraceptives eh. Witchcraft. No? Ito yung nakikita mo sa Quiapo, pamparegla. Binibentang pamparegla. Ayun, witchcraft yun. Witchcraft yun. Oo. People become enemies, nag-aaway-away. Oo. Kasi may iba tuwa habang nagkikipag-away, may pleasure sila ron eh. Yan, jealous, mainggitin. Angry, alagalit. At yung ambitious na wala kay Lord ng ambition. Tapos kanya-kanyang grupo, they get drunk. Kayong tao naglalasing, alam mo ano yan, deception. So sa Katoliko, hindi masama uminom. Pero masama sa Katoliko yung maglasing. Kaya alam mo, palagalasing yan, na-deceive ni Satanas yan. No. Have orgies. Ibig sabihin, pwedeng lalaki, pwedeng babae, pwedeng sa bakla. And do other things like this, no? It's more of sexual, no? More of sexual ito eh. Lahat ng gumagawa nito ay hindi makarating sa kaharian ng Diyos. Kaya ano po, no? Very clear. So kung ang tanong mo, Ate Emily, paano malaman kung ma-deceive? Pinapakita sa atin ng Word of God. Ano yung mga bagay na pwede tayong i-deceive? No? Parang si Eve, paano siya na-deceive ni Satan? Sinabi ni Satan sa kanya, you will be like God. Alam mo ang totoo. Diniceive si Eve sa kanyang intellect. Para kang Diyos. Ikaw magdikta kung anong tama, anong mali. Kasi sa buhay kay Lord, ang nagdidikta kung sino ang tama at mali, si Lord. Kaya may 10 commandments eh. Pero yung ginawa ni Satanas kay Eve, ikaw, Eve, ang magdidikta kung anong tama, kung anong mali. Ayun, deception yun. Pero Bishop, totoo bang well-versed din si Satan sa Bible? Oo. Well-versed yan. Kaya, so, yun nga, nakakalito eh. Parang nakakatakot. Yung naglabanan po sila ni Jesus sa temptation ni Jesus, si Satan, scriptural. Sinabi sa kanya, tumalon ka sa taas. Kasi sinabi sa Psalm 91, hindi ka babagsak kasi mga anghel sasaluhin ka. Ang sinagot ni Jesus,
Ay, hindi. Do not tempt the Lord your God. Sabi ni Jesus, lahat ng to, akin to, bibigay ko sa iyo. Just worship me. So, yung kaya nga yung sinasabi ko sa mga ibang tao, huwag basta-basta pa-quote ng Bible. Dapat tama interpretation mo. Kasi si Satan magaling mag-quote ng Bible, pero mali ang kanyang interpretation. Kaya si Satan well-versed. Mas matalino si Satan kaysa sa atin. Kaya kailangan, alam niyo saan yung kayang talunin si Satan? Sa puso pag kayo ay nagpapatawad. Kayo ay nagmamahal. Talo niyo si Satanas doon. Kasi si Satanas ay hindi kaya magpatawad. Si Satanas ay hindi kaya magmahal. Doon natin siya tatalunin. Pero sa utak, talo tayo ni Satanas. Magaling ang mag-memorize yan eh. Pero pag tayo nagmamahal sa puso at tayo nagkapatawad, hindi makakapasok sa Satanas. No, kaya nga yung kaya Ate Emily, no? So paano malaman kung madideceive tayo? Sinasabi ng Bible na itinuturo ng Catechism of the Catholic Church kung ano ang mga bagay na pwede tayo i-deceive ni Lord. Itong binigay ko, isang quote lang to, no? Galatians 5:19. Ang isa pa, okay na po ba yun, Ate Emily? O gusto nyo i-follow up Yes, yun? Bishop. Okay na. Okay na. Okay pa. Para yung iba makapagtanong din. Sige po, no? Yung, libawa, yung sa superstition, no? Siguro kung nagpupunta kayo sa Quiapo, kung meron kayong bagay na i-post na po to ni Bishop Lito sa group chat natin, pero siguro magandang balikan sa Isaiah, kasi tanong din ni Ate Yoli yan eh. Isaiah 44 verse 25. Isaías 44 25, no? Isaiah chapter 44 verse 25, no? So kung may mga Tagalog din po kayo, Bishop Lito, o paki-check din po, no? Okay po. Meron po nakabasa, Isaiah 44 verse 25. Kasi maraming tao pupunta sa mga manghuhula eh. Kasalanan ba 'yon? Oh, yan. Ano sagot ng Isaiah 44 verse 25? Kung merong English sa Tagalog, pakisabi niyo po. Meron pa? Isaiah, okay pa. Isaiah 44 verse 25. Apo. Who prostrates the signs of liars and makes fools of the diviners? Apo. Who turns wise men back and make their knowledge foolish. Apo. Sa ibang translation po, I make fools of fortune tellers, yung manghuhula, and prostrate the predictions of astrologers. Alam mo yung astrologers? Ano po sa Tagalog yan? Yung mga matapos sa astrologers. Yung sa nakikita sa dyaryo. Yung mga ano sinasabi ng astrology? Horoscope. Mga horoscope. Yun, horoscope. Horoscope, no? Oo. The words of the wise I refute and show that their wisdom is foolishness. So, ang pagpunta sa manghuhula at ang pagkonsulta sa horoscope ay ano po? Mali, kasalanan. Ganun po yun. And dami niya sa Quiapo. Buhay nila yan eh. Sa Google din marami. Sa Google eh. Oo, marami, no? Ganyan, mga horoscope. Sabi nila, Father, minsan tumatama naman eh. Natural, dami tatamaan dahil ilang milyon yan eh. Talagang tatama yan, no? Mga iba tumatama. Pero as sabi ng Word of God, huwag mo ibata yung buhay mo sa horoscope o sa fortune tellers. Maraming ganyan, pati mga kamag-anak ko, mga tiya ko, mga nag-aaral sa Catholic schools, noon naniniwala sa hula. Hanggang namatay na isang tiya ko sa States, nagpapahula. Wala tayong magagawa ron eh. Sinabi ko, tita, mali yan. Bishop, oo. Bali, kasi yung may nabasa ko, may napakinggan ako sa pakinggan di pala, napanood ko sa sa Facebook. Yung tawag dito, zodiac ko. Opo. Yung horoscope. Sabi niya, ilang beses ko na kayong sinasabihan na
ayaw niyong maniwala na Oo. kayo ay magiging milyonaryo ngayong Oo. taon na ito. Opo. Pero parang naging totoo, Bishop eh. Oo. Lahat po yan, oo. Lahat magiging milyonaryo ka. Lahat yan, dahil mga maganda. Ako, Libra, no? Oo. Libra ako eh, Bishop, oo. Ano pa? Bishop, bakit gano'n ano? Pagka kagaya na sinabi ni Brother Aldrin. Pero may ama ka na ngayon, Brother Aldrin. Totoo Oo. yung horoscope mo. Pero ako, Bishop, alam mo nung pagpasok ng 2023, Opo. eh, syempre, minsan napapabasa ka, di ba? Opo, oo. Sabi sa akin, hindi raw maganda yung health ko kasi Gemini ako eh. Sabi, Opo. hindi raw maganda yung health ko at saka yung Opo. financial status ko. O, parang totoo nga, Bishop. Parang, Oo, ganun. Oo. parang labas ng ospital. Huwag gano'n. Bad spirit ang tawag dyan. Di ba, Bishop? Bad, bad spirit nga. Pero bakit minsan tumutugma? Oo. Ano Sa po yan? buhay. Parang ano yan eh. Kasi marami ka pwede sabihin, tapos talaga tatama yun dahil ilang bilyon ng tao eh. Ilang bilyon ng tao. So, Kaya malaki ang bentahan niya bago matapos ang taon na ito. Dami yan, kalendaryo, mga libro, mga horoscope. No? Marami naniwala dyan. Oo. Kaya sinasabi ko sa mga kaibigan ko, yung mga Libra, hindi naniniwala dyan. Kasi Libra ako eh. Binibiro ko sila. Pero kasalanan po yun eh. Kasi sabi ko yung nga Bishop sa kaibigan ko, kay Pinky, nandito siya ngayon eh. Oo. Sabi ko, bakit parang totoo nga yata yung mga nangyayari sa akin? Oo, ganyan, oh. Pasok ng taon. Inisip ka na nga naman. Oh, Diba? yung ate ko rin ganun eh. Oh. Sabi na, Joseph, ano lang to eh. Katuwaan lang, no? Oh, sabi ko, katuwaan siguro. Pero pag na-influensyahan ka niyan, sabi ko, halimbawa, sabihin yung love life mo hindi maganda ngayon. O kundi yung love life mo dahil meron third party. Naku, makipag-away ka na niyan. Oo. Siyempre. Makipag-away ka dahil nakalagay sa horoscope eh. Ingatan mo ang iyong love life kasi may third party. Ay, naku, apektado ka na niyan. Ang bawat tingin mo na sa ibang tao, eh, ba? Third party to. Kami naapektuhan kayo. Ayun sinasabi ng Biblia. So, ayun ang deception. Ayun. Diba, sinabi ni Satanas, tumalong ka sa tuktok sabi kay Jesus sa pinakil ng towel ng temple. At sinabi ng Bible sa Psalm 91 eh, sasaluhin ka ng mga anghel. Oh, tama sinabi ni Satanas eh. Kapag tumalon si Jesus, sasaluhin siya. So, sabi ni Jesus, you shall not tempt the Lord your God. Sabihin, ginagamit ni Satanas yung Biblia na tama para ma-deceive siya. Okay. Ganun yan. Halimbawa, meron din akong kakilala, isang tiya ko rin eh, pero namatay na siya ngayon, no? Naghiwalay sila mag-asawa dahil sa horoscope. Sinabi ng horoscope, gaganda ang buhay niya, pag iniwan niya ang asawa niya at kanyang papakinggan, yung may nagkakagusto sa kanya. At kahiwalay. Tapos, kaya sabi ko siya, deception yan, Ate Emily. Hindi mo alam kung paano kumilos ng demonyo. Ngayon, sabi ng ate ko, tsaka ng isang kaibigan ko rin, no? Born again yun eh. Ilang kaibigan ko siya since college eh. Kumakain kami sa Max. Topic namin yan eh. Sabi niya sa akin eh, Joe, yun to, parang ano naman to, parang ano to, pastime lang, enjoyment. Pero hindi ako naniwala dyan. Sabi ko, pero minsan naapektuhan yung mga kilos nyo because of that. Kasi ganun, kung may mga negative na nangyayari doon, ingat ka. Maganda ko sabihin, ingat ka sa mga tao dahil lulukoyin ka sa negosyo. Talaga mag-iingat ka, no? Oo. Pero yung sabihin sa'yo na gaganda buhay mo pag hiniwalay mo yung asawa mo, iba nang usapin yun. Naloko na yung iyong kaisipan. Yun nga po, Bishop, yung sasabihin, hindi kayo compatible ng asawa mo. Oo, yun. Parang Oo, ganun. Oo, yan. Compatibility. Yan, kalokohan. Dapat meron, kung ano ka, kung Gemini ka, o kung anong partner niyan, mga kinukombine nila, doon papasok yung deception ng evil. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong kukonsulta dyan. Huwag kayong kukonsulta, sabi ng Bible. Kung magbe-base, You always consult the Lord. Marami yan sa Pilipino, no? Kaya yung si Ate Yoli, maraming tanong sa mga kasalanan ba? Kasalanan yan. Kasi nga, yung buhay mo, di mo alam, nilalaro na ni Satanas through that. Maganda kung puro positive yun, di ba? Gaganda buhay mo, maganda maging pamilya mo, gaganda yung maganda yun. Oo. Tapos unti-unti niya, ingat ka na, ingat ka na, ingat ka na.
Yun. Bishop, So ang ating ano talaga no. So yung mga pupunta sa Quiapo, yung pupunta ng mga fortune tellers doon, yung bumibili ng mga gamot ng pamparegla, kasalanan po yun. Kasi pharmacine, witchcraft yun eh. Oo, yung papahula, no? Oo, ganun. Yung mga tao ngayon, walang hanap buhay eh. Ginagawa ng mga pari doon, binibigyan ng pera para may hanap buhay. Itong mga tao to, itong hanap buhay, magbenta ng mga ganito, kung ano ng mga anting-anting. No? So maraming ano po yan, no? Sinasabi ni Jesus sa atin, trust the Lord with all your heart. No, yun yung topic niya, no, di ba? Yung topic ni Matthew 21:22, no? Topic po niya, no? Trust the Lord, no? Trust the Lord, may confidence ka kay Lord. No? Pero ano yan, lahat ng tao subject diyan, no? Ganon. So ganun po yan. So marami po sa mga tao, mamimit nyo yan, bago magtapos ng taon na to. Malakas ang sales yan, yung mga horoscope, no? Mga feng shui, oo. May mga feng shui na tama naman, di ba? Wag mo ilagay yung kwarto mo sa tapat ng kubeta. Very natural dahil hygiene eh. No? Pero yung mga lahat ng arrangements, no? Iba na epekto nun ng feng shui, no? Ganon. So ingat po sa mga ganyan. Halimbawa, meron akong isang kilala kontratista sa pagpapagawa ng bahay. Yung gagawa niya, sabi, konsulta sa feng shui. Sabi niya, hindi. Katoliko ako, sabi nung kakilala ko. Hindi na ako gagawa niyan. Oo. Dahil I trust the Lord, sabi nung hindi ko na kaya ng feng shui. Oo. Magabayad pa ako, lahat ng anggulo ng bahay, no? Oo, so, sabi niya, hindi. Pumayag na rin yung gagawa niya. So, ang inaalis lang po nito yung trust mo kay Lord. Inaalis nito, trust ng Lord, tsaka confidence kay Lord, no? So, ano yan? So, ang tanong ni Ate Emily, paano natin malaman kung niloloko tayo ng demonyo? Ayun, mga ganung paraan demonyo. No? Maganda kung puro positive na sabihin, pero unti-unti na. No? Ingat ka sa kapitbahay mo, masama na relasyon nyo this month or this year, no? Ingat po doon, ingat, no? So ang pagkonsulta sa mga ganyang bagay kasalanan at ayaw ni Lord, no? May sinasabi din si Lord, no, sa mga sinasabi ni sa Deuteronomy chapter 18 verse 19. Ito nangyari sa abortion to eh. Deuteronomio chapter 18 verses 10 to 10 to 10 to 13, no? Meron pong Bible diyan, Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 13. Kung may Tagalog, pwede rin basahin 'yo, no? Ganun, no? Ganun. Kaya may mga kamag-anak po ko, mga tiya ko namatay na, naniniwala pa rin sa horoscope, no? Sa mga manghuhula, no? Wala tayong magagawa doon, no? Wala tayong magagawa. Basta nasabi ko lang yung Word of God, no? Wala tayong magagawa doon eh. No? Ganun. Basa? chapter ano po? 18 to 10 to 13. Opo. So, chapter 18 verses 10 to 13. Oo. Huwag makasusumbong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway. 11 o inkantador, mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. 12, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Oo. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos. Sa harap mo, 13, ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos. Oo, karumal-dumal sa Panginoon yan. Yung pumupunta ka sa yung kumukonsulta ka sa mga patay, sa mga kaluluwa. Kasalanan po yun. May kakilala din po akong ganyan eh. Dahil Spirit of the Glass. hindi nila alam kung sinong gumawa ng ganung bagay.
Pumunta sila sa kumonsulta sila na para kausapin yung kaluluwa. 'Di ba maraming ganyan, 'di ba? Kumukonsulta sa mga para sa konsultahin yung mga kaluluwa, mga patay. Ayaw ni Lord yun. Oo, No, sumagot yung kamag-anak niya, ipaghigantiin niyo ako, patayin niyo po silang lahat. At totoo po yan, Bishop Lito. Ganyan po nangyari sa Africa. Sasabihin nila, ang pumatay sa inyong anak, dahil nagkasakit yung anak, hindi alam kung anong sakit, namatay. Nang kumonsulta. At sinabi Bishop Lito, ang pumatay yung kapitbahay. Kaya ginawa nila, nilusob ng buong mag-anak yung kapitbahay at pinatay din. Ganon. Pumunta yung isang pari doon, nagsalita yung pari, nagsabi ng Word of God, na huwag kayo maniniwala dyan. So lalo, itong mga binanggit niyo po, Bishop Lito, ito'y tutong-tuto po lalo sa Africa. Pero nangyayari din po sa Pilipinas yan, no? Na kumukonsulta at sasabihin sa iyo, kaya work of devil to eh. No? Pag-aawayin kayo, papatay, gagawa ka ng krimen, no? Ito klaro-klaro naman eh. O Ate Yoli, di ba? So mga kumukonsulta, sumasangguni, kasalanan po yun. Paano gagawin? Mag-umpisa lang. Lord, patawarin mo ako. Hindi ko kasi alam eh. Kasi mga nakagisnan ko napupunta doon. Pero sabi ng Word of God, sinabi ng Catechism of the Catholic Church na mali yun kasalanan kay Lord, no? Kasi ang Lord naman, sinabi dito sa Deuteronomy chapter 18:13, siya ay tapat. Kaya magpakasakdal tayo sa kanya, no? Disgusting, no? Karumal-dumal, no? Kay Lord to, no? Kumukonsulta ka ng mga spirits of the dead, no? Mas maganda kasi sa Tagalog, no? Kaysa divination, omens, or use spells, no? Ano yung spells? Ano po sa ano yan? Parang ano po yan eh. Nakikurse ka. Ano ba sa Tagalog yan, Bishop Lito? Yung spells? Sumpa. Oo, sumpa. Oo. Para nakita natin sa kay Bolivar, di ba? Nakikurse siya na kung sumpa, no? Ano po yan eh? Ayaw ni Lord yan. Ayaw ni Lord, no? Mga ibang tao, nakagisnan niya at ayaw nilang, at naniwala sila. Wala tayong magagawa. At least nasabi lang natin. Nasabi natin, no? So, yun po ang trabaho natin. Magsabi lang, ganun pa rin sila. Wala tayong magagawa. Ano pa bang Meron na pong tanong, dalawa po na po yung nakapila. Apo. Sige po. Si Ate Yoli muna po. Tapos Sister G, wait lang po Next po kayo. Sige po. Sige po. Ate Yoli, ano po yung question po? Sige, Ate Yoli. Good evening po. Apo. May tanong lang po si Mami Yoli. So ito po yung tanong niya. First po is, totoo daw po ba na yung gift of tongue is galing po ba talaga siya sa Holy Spirit? Kasi po, according to an exorcist priest po, na kapag yung sinasabi po ng mga tao is hindi naiintindihan kasi minsan po is ancient language po yung gamit, may tendency daw po na hindi Holy Spirit yung pumasok. Like, pwedeng yung devil po. Tapos yung pangalawang question niya po is it true daw po ba na yung gift of tongue po is minsan is dangerous din po siya? Thank you po. Okay po. No? So, ang sagot ko po dyan, Ate Yoli, Catechism of the Catholic Church din. Sinabi ng Catechism of the Catholic Church, may mga gifts ang Holy Spirit at isang gift ng Holy Spirit ay speaking in tongues. Ngayon, dalawa po yung tongues, no? Speaking in tongues and praying in tongues. Magkaiba po yan. Ang speaking in tongues, kailangan po may interpreter. Kaya merong gift of interpretation. So sa community, pag meron nag-gift of tongues, kailangan may interpreter. So magdadala si Lord ng interpreter dyan. Ayun po ang gift of tongues. Speaking in tongues. Yung praying in tongues, hindi po kailangan ng interpreter yan. Kasi yung praying in tongues, the person, ikaw, ay kinakausap mo si Lord, no? Ganon. Marami sa atin merong gift ng speaking in tongues. Ako wala akong gift of speaking in tongues. Ang gift ko, praying in tongues, no? Ngayon, totoo po yan. Kasi sa mga ibang exorcism kasi, talagang ginagamit naman ng demonyo din yan eh. So una, may genuine, may tunay, no? May tunay pong gift of speaking in tongues, no? Sinabi rin po ng Catechism of the Catholic Church yan. Yun lang, may mga mali na ginagamit ng demonyo. Halimbawa, may nag-gift of tongues. Tapos ang interpreter sinabi, wala nang purgatory. Alam mo, mali yun.
Thus says the Lord, walang purgatory. Alam mo mali, alam mo doktrina mo, purgatory. Alam mo, ginamit ng demonyo yun. Oo. So, kailangan alam mo yung doktrina. Pag alam mo kasi ang doktrina, yung gift of tongues at interpretation nun, alam mo kung tama o hindi. Kaya ito yung may mga elders sa charismatic renewal para malaman nila kung ang gift of speaking tongues ay kay Lord o sa demonyo. No? Halimbawa, sinabi rin ng ng gift of tongues na huwag kayong magadasal ng rosaryo. O hindi pleasing kay Lord yan. Tumatayo yung elder. Sasabihin ng elder, mali yan. That is not from the Lord. So kayo, halimbawa, panagkaroon tayo ng charismatic renewal, at kaya ayun po role ng mga elders, kayo. Pag meron nag-speaking in tongues o nagka-prophecy, at hindi ugma sa catechism ng Katolikong simbahan, sasabihin nyo, mali yan. Ayan ay from the devil. Bakit? Kasi mali tinuturo mo. No? Kasi wrong teachings are from the devil. No? Meron akong may mga ganyan, mga napopossess, nagkasalita sila, nagbababol. No? Nagbababol sila, no? Sana minsan makasama ko namin kayo ni Bishop Lito, ma-experience nyo po yung ganyang karanasan, may mga talagang speaking tongues from the devil. Malalaman nyo po kasi walang peace. Kasi yung talagang genuine speaking in tongues, nakikreate ng peace and joy sa community. Itong mga galing sa demonyo, nakikreate ng fear. Nakikreate ng anxiety. No? So, ang tanong, totoo ba? Totoo yan, genuine. Meron din bang counter, parang fake? Meron din. Ang role niyan, ang role ng mga elders sa community. Malalaman nila dahil sa doktrina ng Katolikong simbahan, alam mo kung ang sinasabi ay mali o hindi. Ayun po, Ate Yoli, baka gusto i-follow up. Yes, hello. Paolo, John Paul, meron pang follow-up si Sister Yoli. Hello, John Paul. Wala na po. Bali, Bishop, thank you po, Sister Yoli. Wala na po. Wala na po. Bali, si Sister G po daw, Bishop, Sige meron po. na po siyang isi-share. Sige po, Sister G. Sister G, go ahead. Good evening po, Sister G. God bless you. Good evening po. God bless din po sa lahat. Sharing ko po ito kasi po, may sharing. mga kaibigan din po akong exorcist. Opo. Doon po sa napag-uusapan kanina, no? Yung tungkol sa horoscope, Opo. tungkol dun sa mga hula-hula. Ito lang po yan eh. Huwag po nating kakalimutan na may supernatural po ang demonyo. So, ibig ko pong sabihin, alam niya po na bago tayo magko-consult sa mga to, alam niya kung anong gusto natin marinig. So, meaning, to tempt us, para ma-hook po tayo, sisimulan po tayo sa masarap. Para din pong sugal. Lahat po, pag in-interview niyo po lahat ng na-addict sa sugal, kasi sa umpisa, nakatikim ng panalo. Tama po yun. So, this is very much the same po sa mga ganitong bagay. Hanggang sa magiging dependent na po tayo na mag-consult sa ganon. Another thing po, yung knowing God, knowing the teachings of God at yung Catholic practice natin, dito po tayo susubukan eh. Yung pagsunod. Ang problema po kasi minsan sa atin, pag hindi convenient. Parang yung iba, Katoliko, pero may paniniwalaan sa born again, merong kukunin sa Muslim, may kukunin sa iglesia, may kukunin sa kung saan saang relihiyon. Kasi convenient sa mga ayaw niyang gawin at gusto niyang gawin. Ganon po din dito. Para mga bata po tayo eh. Ito po yung utos eh. So susunod. Regardless kung hindi tayo sure, ano kayang meron sa kabila? Ano kayang meron doon sa bukas? So ang akin lang po, ako rin naman dumaan po sa ganyan eh. Na-tempt, tumingin, to the point na nung namatay ang anak ko, naghahanap na ako ng medium. Sobrang desperate.
desperate na I wanted to extend yung moment ko po na makausap siya, na makasama siya. And then to the point yung gusto ko na maglagay ng CCTV sa room niya para lang, alam mo yan, yung mga napapanood natin, tas may nakikita, tapos yun ang pinaniniwalaan natin. And I'm just thankful na hindi ko natuloy. Kumbaga kabaliwan ko to noong mga panahon na yon. Now, ang akin lang po dito is sobra po tayong mag-ingat because sinishare din po ng mga exorcist at siguro ito rin po yung sinishare din nila Bishop pag nag-preach sila, the devil is now in double progressing po talaga sila kasi the time is running out. Nag-double time po sila ngayon, oo. Opo, ate. So, ang dami na pong devil in disguise. Opo. Minsan nasa loob na ng pamilya, minsan nasa loob na ng circle po natin. Hindi pa po natin alam. Bishop, I don't know kung okay po sa inyo na ma-recommend aralin po nila yung Liwanag sa Dilim ni Father Sikia. O sige It's po. a documentary. Ano pangalan? May libro po niya? May libro? O nasa Google? Hindi. Documentary po ito. I suggest na panoorin po nila to. Ito po yung unang-una niyang series ng kanyang talk. So this is years ago. Dito po ako nagsimula rin para po matuto. Liwanag sa Dilim, yung title. Dito po ipaliliwanag niya to in Tagalog. Yun pong tungkol sa sinasabi niyo po kanina regarding infestation, possession, obsession in Tagalog with some clips ng mga napoposes. Now, pag po nagsimula kayong aralin niyo to, mawawala ang fears niyo. I mean, fear na hindi ka na matatakot sa multo, hindi ka na matatakot sa mga parang siya, yung mai-empower ka, matatakot ka na sa demonyo na in the sense na kailangan equip ka kasi may supernatural yung kadil mo . Yun po, yun yung simulan nila before yung may series to sila Father Winston na sunod-sunod na po yan ng mga seminars. I suggest po panoorin nila. Available naman po to sa YouTube. Liwanag sa Dilim, Father Sikia. Father Sikia, sila Father Kabahog. Opo. Yung mga exorcist natin dito sa Pilipinas, which is napaka-konti lang po nila. Opo, Yun po. Yun lang po, yun po yung maisi-share ko. Salamat po. Opo. Maraming salamat po. Sa Rome po, Ate G, may mga pare kumukuha ng course ngayon. Opo. On exorcism sa Rome, no? Nagbibigay dati si Father Amort, yung parang exorcist ng Vatican. Yes. Lalo po sa West. Nung before pandemic po sa UST yearly, yung seminar, hindi lang po ako ma-approve kahit gustuhin ko. Hindi ako ma-approve kasi hindi na ako active sa parish namin. Dapat kasi may recommendation ng bishop para maging exorcista. Noon yon. Pero ngayon with my responsibilities dito, lalong siguro hindi para sa akin. Kasi I wanted to sana dati na maging exorcist din. Anyway, na-share ko lang po yun. Pero I really suggest po sa lahat, kahit po sa mga estudyante kong grown-ups na sinasuggest ko po yan, aralin nyo ang exorcism. Aralin nyo ang tungkol sa supernatural ng demons kasi hindi po tayo mai-strengthen. Yun yung empowered ka na Nahuhulog ka pa. Tingnan nyo mga pare, nahuhulog pa. Mga madre, nahuhulog pa. The more na malapit ka sa Diyos, the more ka nagiging, malakas yung deception, no? Yung pagluloko ng demonyo. The more kanyang pupuruhan, the more kang target niya. Kasi ayaw niya na hanggang sa huli, ayaw niya nang masolid ka. Ganon. Tama po yan. Yung mga pupunta sa mga tawas-tawas, lahat po yan. Yes po. Siguro, ang magandang na-share sa atin ni Ate G, kahit na from personal experience, nung sinasabi po niya, tignan po natin sa YouTube,
Yung title ay Liwanag sa Dilim ni Father Siquia. Ang Siquia, Syquia, no? Opo. May grupo sila, pati si Father Kabahog, pati may isang Bisaya, no? Father Winston, Father Nonet. Opo, Yung mga iba't ibang diocese pa muna yan dito sa Metro Manila. Opo, oo. May Siguro kung meron series kayong kung may time kayo, Ate G, paki text message niyo sa Christ Family Prayer Group yung mga sites na pwede lang puntahan. Tapos ilagay din natin sige po. sa Kay Sister kay Jessica, sige. Opo, so ilagay niyo po lahat ng mga listahan na pwedeng mapuntahan namin, yung mga sites na mga nababanggit niyo, no? Kasi double time talaga si Satanas ngayon sa panluloko, no? Kaya totoo po yan, no? Hindi lang mga lay people, kundi mga pare at madre, mga reliyoso ay nakukuha ni Satanas sa iba't ibang paraan, no? Sa panluloko niya. Kaya sa YouTube, Liwanag sa Dilim. Pero mas maganda po, Ate G, lahat po ng mga listahan, i-type niyo po sa sa ating chat group, tapos i-share din natin sa iba. Ganun po, Ate G, ha? Oo. Tapos yung sinasabi po niya sa atin, yung reality ng supernatural, no? Nakaaway ng Diyos, no? Reality po yan, supernatural. Kaya gumagawa siya ng paraan para mawala tayo kay Lord. Tapos yung Catholic practice natin. Kaya sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, maging tapat tayo sa turo ng simbahan, no? Kasi lahat po gusto magkaroon ng security. Magkaroon gusto ng security, kaya ito binibigay ng demonyo, security. Pero actually, we only have security in the Lord, no? So thank you very much po, Ate G, at meron po kayong assignment, no? Opo. Ilista niyo po lahat ng mga sites para kung may mga time po kami, mapuntahan po namin, no? Ganun, no? Maraming po salamat, Ate G, no? Thank you. Ganun. So habang iba ay nag-iisip ng tanong, ipagdasal po natin yung mga, kasi 4 na grupo na po tayo, no? San Martin de Porres Church, family ni Brother Aldrin, tsaka ni Sister Karina, Armor of Faith Prayer Group, tsaka Christ Family Prayer Group, no? 4 na pong grupo tayo na pinagdasal natin na ginagamit ni Lord para lumawak ang kanyang kaharian. Yung mga may sakit po sa atin, ating ipagdasal, no? Si Brother John, sino ba mga may sakit sa atin dyan? Sila, mga ibang members natin na ipapanalangin natin, sila Ate Edith, si Ate Baby, Sister Renita, no? Si Brother Alvin, Sister Lynn, Sister Vicky, at si Ate G, no? Ngayon si Sister Jess, may sakit si Sister Jess ngayon, tsaka si Ate Emily, lahat po nagkakasakit ngayon dahil sa ibang mga klima natin. So kung may mga po kayo, may mabang tanong pa na follow up, talagang napakaraming kaya mas marami kayong alam dyan sa mga nakikita nyo sa inyong kapaligid-paligidan, yung mga klaseng lahat ng pamahiin, lahat ng klaseng mga pupunta sa mga tawas-tawas. Oo, ganon. May mga tao talagang kahit na nasasabihin, galing pa sa Catholic schools, no? Iba galing pa sa Catholic schools, pero naniwala dun, no? Kasi hindi makita ng doktor kung anong sakit. Kukonsulta tayo sa mga may nakatawas. Gagamitin ng demonyo yun, magkatawas para malikaw yung pananampalataya mo. Mga iba ginagamit yung mga pranic healing, mga iba ginagamit yung mga si Lauki, nakalimutan ang pangalan, no? Oo. Yung mga third eye, mga ganun ginagamit, no? Marami po yan, no? Lahat po ma-deceive tayo. Sinasabi nga ni Sister G, pinapatikim muna, masarap, no? Lahat, tapos biglang kukunin ng Satanas, no? Ganun. Sige po, may mga tanong pa po. Si Sister Jess. Thank you. Share ko lang po tungkol dyan sa mga horoscope na yan. Ako nag-aaral ng tarot card, ng palm reading. Oo, tarot cards pa. Tapos, nung araw, bago pumasok ang taon, tinatawagan pa ako ng power books paglalabas na yung mga tungkol sa mga Year of the Rat, Year of the Rabbit. Dati ho, sabihin nyo lang sa akin kung anong taong kayo pinanganak. Sasabihin ko kung Year of the Dragon kayo, Year of the Boar. Kabisado ko po nung araw yan. Active na po ako sa community noon. Sabihin nyo, tuturo ko sa inyo kung saan yung magagaling na manghuhula. Dinadayo ko. Nung napagtanto ko po, na nag-sink in na sa akin ng Panginoon na karumal-dumal pala sa kanya yan. Kaya
Talagang ngayon ho, sa maniwala kahit sa hindi, takot na ho ako dyan. Naranasan ko pa yung pag nagpapahula ako, may mga bisitang nangyayari sa buhay namin. Talagang ang laki na ho ng takot ko dyan. Kung paano nag-rely ako dyan nung araw. Konting kibot, pahula. Konting kibot, basa. Konting kibot, ganto, ganyan. Sa PLDT ho nung araw naging famous pa ako dahil yung mga operator, mag-i-invest sila. Sabi nung ate ko, nanaginip daw, may nanaginip daw, at ininterpret ko. Ang sabi ko, huwag kayong mag-invest dyan kasi malulugi kayo. Aba, nagkatotoo. Hinahanting ako. Gusto magpahula. Hindi yun. Natakot na ako noong panahon na yun. Ayaw ko na. Pati yung pag-interpret ng dreams, ini-interpret ko yan. Sabi ko nga ako si Jessica the Dreamer, hindi si Joseph the Dreamer. Nagdaanan ko po lahat yan. Kaya nalaman ko po na yan pala'y karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Talaga kung tinigilan ko. Tinigilan ko, miski ang horoscope, sa totoo lang, hindi na ako natutokso dyan. Hindi na po, dahil naging buhay ko nung araw yan. Kailangan malaman ko yung horoscope ko, horoscope ni ganito, ni ganyan. Nung sinurrender ko po siya, complete surrender. Talagang wala na ko, ayoko na niya. Yun lang po. Salamat po. Actually, natuto pa ako niyan, manghula eh. May nagturo sa akin yan eh. Paano manghula? Nung ano pa, nung wala ko, kabataan ko, tinuruan ako niyan. Grabe talagang. Oo. Ay, Kaya maganda po no kung yung Word of God, no, kung sinasabi ng Word of God, susunod tayo sa kanya. Ayun lang po ang ibig sabihin niya, no. Nga po yung, yung Old Testament. Doon sa Old Testament lang, ano na nandun na lahat ng sinabi ni Lord na yung promise niya sa atin. Tapos importante talaga, pag minsan parang naliligaw na tayo ng parang nawala tayo sa sarili. Importante talaga yung laging tawagin yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit talaga ako din, minsan nawawala ako sa sa focus. Importante talaga Holy Spirit talaga kasi. Holy Spirit. Ang hirap kasi pag nakagawa ka na ng masama, ang hirap ng bawiin dahil nandun ka na, nabitag ka na eh. Parang iba talaga yung yung gawain ni Satanas dahil iba yung niya. Tapos nga pala, Bishop, kasi may nakita ko sa TikTok sabi ang sabi niya, ibang relihiyon po ito sabi niya, huwag naman daw sisihin lahat kay Satanas yung mga ginagawang mali. Kasi hindi daw lahat ng kamalian ay gawa ni Satanas. Sabi niya, yung tapos minsan daw, tao mismo ang may mali. So, sabi ko, parang pinagtatanggol niya si Satanas Basta yung napag-aralan po natin, our spiritual enemies, ang source ng mga tukso, the world, yung mundo, the devil, yung demonyo, at yung flesh, yung ating katawan, no? Kaya minsan yung ating katawan, dahil may mga pangailangan, ayun po nag-decide. Pero lahat po yan, may influence sa Satanas. Okay. Lahat po may influence May influence po lahat sa Satanas dyan. So, hindi totoo yung sinabi niya na tao lang ang magawa. Oo. So kahit na kahinaan nating katawan, pero sa likod, influensya po ni Satanas. Ganun po yun. Ito, Bishop, meron po ritong nag-share, nag-message lang naman siya. Sabi niya po. Ano po sinabi? Sabi, di lahat ang madalas at gustong atakihin ng devil. Kadalasan po, broken family, stress, depressed, puno ng galit at galit, puot at mga hinanakit. Nagiging puwang po yan, nagiging door, nagiging pintuan para makapasok ang demonyo. Yung mga sinasabi nun, yung negativity po. Yung negativity ang nagiging daan, nagiging pintuan para makapasok ang impluwensya ng demonyo.
Ganun po. Mga masakit na karanasan, negativity. Opo. Tama po yun. So, sino pa po? Baka po meron pa po kayong sa Armor of Faith, meron pa po kayong gustong tanong or share? Sister Emily, baka po meron pa po kayo. Brother Alvin, baka po meron pa kayong Si gustong... Brother Alvin, oo. Kayo po, meron pa po? Meron pa po tayong... Kaya Bishop yung 7 minutes. Kung sinabi ni Lord na pag lahat ng pleasing to God, yun lang ang gawin natin para mabigyan tayo ng mga biyaya na galing sa Kanya. Kasi talagang once na yung example pa lang na ginawa ni Noah pa lang, si Noah pa lang example. Pinahalagan niya yung siya lang gumawa ng altar para mag-praise kay God. So siya lang ang tinira na ginunaw niyang mundo. Siya lang tinira ng Panginoon kasama yung asawa niya pati yung mga hayop. So isa yun sa mga example na sabi ko pag ikaw ay gumawa ng talaga wala ka talagang patutunguhan maganda kasi talagang lahat ng gagawin mo pag galing sa devil may sabihin natin may sarap pero hindi wala may sarap pero walang walang buhay. Walang buhay, walang totoong parang yung bugok. Parang bugok yung yung happiness. Parang kulang. Empty. 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 Pag galing sa kanya ang mga gift na binibigay sa atin, binibiyayaan tayo. Diba? Ibang klase. Parang hindi na uubos. Opo. Talagang parang feeling mo kasi magpapanik ka, sasabihin mo sa sarili mo, kung maubos ito, baka hindi na tayo magkaroon ng ganito. Yun na, meron nang papasok ba ng mga doubt. Kaya sabi ko, parang si Taning may bumubulong-bulong sa akin. Sige ka, pag tinuloy mo yan, bahala ka. Baka mawalan ka. Baka sa future wala ka nang ipon. Parang ganun mga bumubulong sa akin. Kaya mo na. At least nakagawa ko ng mabuti para sa Panginoon. Ano na yun? Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Wala na po? Purihin ng Panginoon, ha? Mag-close na po tayo, Sister. Sige pa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you po sa lahat ng umattend. Thank you po sa mga knowledge, lalong-lalo na po kay Sister G, kay Bishop Joe, kay Bishop Lito, kay Sister Jess, kay Sister Emily, at lahat po ng mga nandito sa Armor of Faith, sa Christ Family, tsaka sa Armor of Faith. Okay, let us pray. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessing and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teaching in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Oo. Come, Holy Spirit. Pumasok po kayo sa aming mga isipan, sa aming mga bibig, sa aming mga katawan, sa aming mga puso. Come, Holy Spirit, we need you. The Lord be with you And with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
God bless po ha. God bless. Thank Good evening you po, po. Bishop. God bless everyone. Thank you ha. Yes. Thank you. Oh. Sir Thank Emily. you po. Praise Magaling ka, God. Sister Oh. Jess, ha? Okay, praise God. Oh.